Kapag maganda ka, mag-ingat kapag pagala-gala pagkatapos ng eskwela. Kasi baka mamaya, magaya kayo sa isang babae na ginambala at dinalaw ng isang lalaking mapula ang mata. Story time. Tawagin natin yung babae sa pangalang Princess. Ang sabi niya, ikwento ko raw yung nangyari sa kanya isang hapon pagkatapos ng klase niya. Naglakad daw siya sa isang daanan na puro puno at walang kabahayan. Nangyari daw to sa isang bayan sa lugar nila sa Tarlac. At madaming nagsasabi na sa lugar kung saan siya naglakad, madami raw masasamang elemento. Ang sabi nga ni Princess, napagsabihan daw siya ng mga magulang niya nung araw na yon dahil late na siya umuwi. Akala ni Princess, payapa lang siyang makakatulog ng gabing yon. Hindi niya alam, dito magsisimula yung kalbaryo niya. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako fina-follow, i-follow niyo na ako. 8:30 ng gabi natulog si Princess dahil may pasok pa siya kinabukasan. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ang dalaga. Meron daw kasing humihila ng paa niya. Pinilit niya ulit matulog, pero nagising siya bandang 3:50 AM. Dahil meron ulit humihila ng paa niya. At dito na siya nakaramdam ng kakaiba. Pinikit ni Princess yung mga mata niya. Tapos, bigla niyang naramdaman na merong pumatong sa kanya na mabigat. Ayaw daw niyang buksan yung mata niya, pero nung nagkaroon siya ng lakas ng loob na dumilat, may nakita siyang muka. Isang maitim at matangkad na lalaki na mahaba ang buhok. Mapula ang mata at umuusok ang bibig. Nung nawala na yung bigat na nakapatong sa katawan niya, bigla daw siyang tumayo para buksan yung ilaw. At wala naman siyang nakitang ibang tao. Bago niya tuluyang mapindot yung switch, biglang may nagpakita sa kanya. Ang sabi ni Princess, isang maitim at matangkad na lalaki na mahaba ang buhok. Mapula ang mata at umuusok ang bibig. Isang linggo raw na nagpapakita sa kanya yung lalaki. Pero sigurado si Princess na hindi yun tao, kundi isang masamang elemento. Ang sabi ni Princess, kapre raw yun. Tumigil daw yung pagpaparamdam ng kapre nung nagsimula daw siyang maglagay ng asin at bawang sa pintuan ng kwarto niya. Ang sabi ng lolo niya, nagugustuhan daw ng mga kapre yung mga babaeng magaganda. Nagustuhan daw siya ng kapre na mukhang nakatira doon sa nilakaran niyang daanan na puro halaman. Tinigilan na din daw siya ng kapre nung nagsimula siyang magdasal at nakiusap na wag na siyang gambalain. Simula din noon, nag-promise si Princess na hindi na siya magpapagala-gala pagkatapos ng school at hindi na siya pupunta sa mga liblib na lugar.